Sino ba naman sa atin ang hindi nangangarap na mapansin ng idol nila? Isang like sa comment, isang reply sa tweet, o kahit isang sulyap lang sa mall show. Masaya na tayo, di ba? Pero paano kung ang paghanga na yon ay maging isang bagay na mas malalim, mas madilim, at nakakabaliw? Ito ang kwento ni Maya. Para sa kanya, si Adrian Vergara ay hindi lang basta isang sikat na artista. Si Adrian ang kanyang kasintahan, ang kanyang love. Araw-araw, ang social media feed ni Maya ay puno ng pictures nila ni Adrian. Mga edited photos, syempre. Siya sa tabi ni Adrian sa red carpet, magka-holding hands habang naglalakad sa beach, magkayakap sa ilalim ng mga bituin. Ang caption, "Another memory with my one and only. I love you, baby." Ang mga kaibigan niya, sinubukan siyang kausapin. "Maya, hindi yan totoo. Fan ka lang." Pero para kay Maya, sila ang hindi nakakaintindi. Inggit lang daw sila. Dahil sa mundo niya, ang pag-ibig nila ni Adrian ang pinakatotoo sa lahat. May sarili siyang scrapbook, puno ng mga larawan at ticket stubs mula sa mga pelikula ni Adrian. May mga hibla pa nga ng buhok na sinasabi niyang galing daw kay Adrian noong minsang nagkita sila sa isang fan meet, isang event na hindi naman talaga nangyari. Ang bawat post ni Adrian sa social media, binibigyan niya ng sariling kahulugan. Isang litrato ni Adrian na umiinom ng kape. Para kay Maya, yun yung paborito nilang coffee shop. Isang tweet tungkol sa pagod, alam niyang siya lang ang makakapagpahinga dito. Ang mundo niya ay umiikot kay Adrian, at sa bawat pag-ikot, lalong lumalabo ang linya sa pagitan ng pantasya at katotohanan. Isang araw, nag-post si Adrian ng picture kasama ang kanyang co-star na si Isabel Reyes. Ang caption, "Always a fun day on set with this one." Para sa buong mundo, isa lang itong promotional post. Pero para kay Maya, isa itong deklarasyon ng digmaan. "Sino tong babaeng to?" Bulong niya sa sarili, habang tinititigan ng masama ang nakangiting mukha ni Isabel. Inaagaw niya sa akin si Adrian. Dito na nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na lang basta pictures at captions ang laman ng mundo ni Maya. Nag-umpisa siyang i-stalk si Isabel online. Inalam niya ang lahat. Ang schedule nito, ang mga paboritong lugar, ang mga kaibigan. Ang obsession niya kay Adrian ay nagkaroon ng bagong target. Galit, puot. Ang paniniwala niya? Kailangan niyang protektahan ang relasyon nila. Kailangan niyang alisin ang hadlang. Makalipas ang isang linggo, biglang binalita sa TV. Aktres na si Isabel Reyes, bigla na lang nawawala. Nagkagulo ang showbiz industry. Hinahanap siya ng pamilya, ng mga kaibigan, ng pulisya. Wala ni isang lead. Para siyang bulang naglaho. Sa apartment ni Maya, tahimik siyang nanonood ng balita, habang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, may isang box na puno ng mga gamit ni Isabel. Ang paboritong scarf nito, ang ID niya mula sa studio, at ang cellphone nitong basag ang screen. "Ayan," bulong ni Maya habang hinahaplos ang litrato ni Adrian. "Wala nang istorbo sa atin, love." Pero hindi doon natapos. Ang delusyon ni Maya ay parang isang sakit na kumakalat. Sunod niyang pinuntirya ang writer ng huling pelikula ni Adrian. Bakit? Dahil sa isang interview, sinabi ng writer na may kissing scene dapat si Adrian at Isabel, pero hindi natuloy dahil sa pagkawala ng aktres. Para kay Maya, ang writer na ito ang may akda ng tentasyon. Isa pa siyang banta sa pag-ibig nila. Isang gabi, pinuntahan ni Maya ang writer sa parking lot ng building kung saan ito nagtatrabaho. Nagkunwari siyang fan. Nagpa-picture pa. Pero sa likod ng matamis niyang ngiti, mayroon ng madilim na plano. Kinabukasan, ang writer naman ang laman ng balita. Nawawala. Nagsimula nang magpanik ang mga tao sa paligid ni Adrian. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga taong konektado sa kanya. Ang kanyang makeup artist na minsang nag-comment ng heart emoji sa picture niya. Ang isang reporter na nagsulat ng artikulo tungkol sa possible new love life ni Adrian. Ang bawat isa sa kanila
naging biktima ng pagmamahal ni Maya. Sa isip ni Maya, nililinis niya lang ang daan para sa forever nila ni Adrian. Bawat pagkawala ay isang hakbang palapit sa kanya. Hindi niya nakikita ang sarili niya bilang isang kriminal. Para sa kanya, isa siyang bayaning ipinaglalaban ang kanilang pag-ibig. Dumating ang araw ng premiere night ng bagong pelikula ni Adrian. Nandoon si Maya, nakasuot ng magandang bestida, nakipagsiksikan sa crowd. Bit-bit ang isang lumang litrato ni Adrian na may sulat sa likod. Magkikita na rin tayo, my love. Forever. Desidido siyang ito na ang gabi. Ang gabi na sa wakas ay makikilala na siya ni Adrian. Hindi bilang fan, kundi bilang ang babaeng nag-alis ng lahat ng sagabal sa buhay niya. Nang dumaan si Adrian sa red carpet, sumigaw si Maya. Adrian, baby, ako to, si Maya. Lumingon si Adrian, kasama ang kanyang mga bodyguards. Ngumiti siya sa crowd, yung generic na ngiti na binibigay niya sa lahat. Pero si Maya, nagpatuloy. Ako to, naghihintay ako sa'yo. Tinanggal ko na silang lahat para sa tin. Kumunot ang noo ni Adrian. Ang mga bodyguard, nagsimulang harangin si Maya. Pero nagpumiglas siya, iwiniwagayway ang litrato. Hindi mo ba ako natatandaan? Tayo, mahal mo ako, di ba? Sigaw niya, habang papalapit sa aktor. Nang sa wakas ay mapatingin sa kanya si Adrian, ang reaksyon nito ang tuluyang sumira sa mundo ni Maya. Walang pagkilala, walang pagmamahal. Ang nakita lang niya sa mga mata ng idol niya ay pagkalito at kaunting takot. Tumingin si Adrian sa kanyang security at sinabi ang mga salitang dumurog sa buong pagkatao ni Maya, ang mga salitang gumiba sa kastilyong buhangin na itinayo niya sa kanyang isipan. Sino siya? Hindi ko siya kilala. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang mga nawawalang tao, ang mga krimen, ang mga delusyon. Lahat yon para sa isang lalaking hindi man lang alam na nag-e-exist siya. Habang hinihila siya palayo ng mga pulis na tinawag ng security, ang tanging naririnig na lang ni Maya ay ang paulit-ulit na pag-echo ng mga salita ni Adrian. Sa isip niya, hindi ko siya kilala. Ang obsession ay isang mapanganib na apoy. Kapag hinayaan mong lumaki, tutupukin nito ang lahat, pati na rin ang sarili mo. Akala ni Maya, pag-ibig ang nararamdaman niya. Pero ang totoo, isa lang itong bangungot na siya mismo ang lumikha. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga nakakatindig balahibong istorya. Ingat kayo palagi.